Kung sakasakali man magkakaharap kayo, kinilig agad. Uy, tanong lang to. Mahirap talaga ang family namin before. Naranasan ko yung papasok ako, walang baon, walang kain, mga gano'n. Wow. Hanggang sa ako yung talaga naging breadwinner ng family. Sanay ako talaga sa hirap. Kahit saan mo ko ilagay, wala akong arte. Mali na ako eh. Ito na nga, ang bisita natin ang pinakabagong kasama sa Batang Quiapo, si Kim Domingo! Hi, Kim! Welcome sa Luis Listens and thank you for being here. Sabi ko nga, Thank you so part much. ng Batang Quiapo. Ano muna ang pakiramdam maging part ng Batang Quiapo na isa sa pinakamalaking show Yes, on TV right now and online? Sobrang ngayon pa rin, hindi pa rin ako makapaniwala na napasama ako dun sa show. And siya very unexpected kasi kung bakit ako napasama. And very grateful din. And syempre, ito may network na napagbigyan na makatawid. So, ngayon kasi di ba, pwede na talaga magtawiran din ng mga artists. So, ayun. Ano muna, balikan natin yun. How does it feel? Kasi dati, nung time na yun, I think halos before the pandemic, yung nagkaroon ng franchise issue. Kumbaga, yan yung napakaseryoso ng network war. Yung, Yes. We want to believe na walang network war, pero yung exclusivity, nandun talaga. Yes, So, anong yes. pakiramdam nung dahan-dahan mong nakikita na yung ABS artist, nakakapunta na nga sa Jimmy, ang mga kapuso, nakakapunta sa kapamilya? Yes, sobrang happy. Kasi yun, ako para sa akin, dapat talaga ganun. Kumbaga parang open sa lahat, di ba? Para mabigyan din ng chance yung mga actors na makapag-try sa ibang network. Para mabayaran, to be honest. Hindi, totoo Siyempre, naman. work is work. Tama naman, di ba? Totoo Diba? naman eh. Sabi ko So, nga, kung binabayaan, ang pinakamagandang nangyari sa lahat ng to Yes. is mas maraming trabaho para Opportunity sa mas maraming talaga, opportunity sa harap at likod ng syempre. camera. Yes. So, kwentuhan mo lang ako, yung day na nakuha mo yung, sabihin na natin, yung inquiry ng Okay. Batang Quiapo. Parang napaano ka ba yung, totoo ba to? Actually, ganun talaga yung reaction ko. Tsaka sabi kong unexpected kasi nag-start talaga yan. Nagkaroon ako ng isang event. Okay. So, nag-guest ako sa isang event and then, hindi ko alam na halos lahat pala nung nasa event na yun is from ABS. Okay. So, hindi ko alam. And then, after that, parang usap-usap. Alam mo, bagay ka, Kim, sa parang bagay ka sa Batang Quiapo. Kung bibigyan ka ba ng chance, okay ka. Sabi Ganun ko, ka casual lang. parang usap-usap lang talaga. Tapos sabi ko, yes. Sabi ko, gustong-gusto ko talaga mapasok doon. Tapos sabi niya, malay mo, may makapagsabi kay Direk CM, kay Direk Coco, di ba? Tingnan natin. Tapos ayun na, after mga siguro 1 week or Ganun kabilis. tumawag sa akin na nagtatanong if interested. Pero syempre, nagpaalam muna ako kay Of sa course. network. Ayan. So ayun naman, napagbigyan naman. And then after that, yun na, training na ako kagad, and grabe, first time kong magkaroon ng talagang matinding action. Natry ko naman na siya before. Pero ito kasi grabe talaga. Kailangan yung dedication mo talaga nandun eh. Like, ano Kasi yung mga pinag-aralan mo? Kasi syempre sabi mo nga, may action na nagawa dati, pero iba Eto kasi ibang action na meron ng BQ. Ito kasi may barel, may knife, tapos yung hand-to-hand. So yun yung mga inaral. Tapos nagpa-firing training din ako. Yan, nagpa-firing. Para talaga marunong humawak ng barel. Actually, umikot yun sa social media. I think yung range kung saan kayo nag-firing, pinapost na nagte-training ka. Hanggang sa nakikita ko, kasi nagpa-firing din naman ako, hanggang sa nakikita ko yung parang, uy, si Kim nagpa-firing na, o hindi kaya baka may pinaghahandaan. Oo. Yes. Tapos nung nalaman mo muna na medyo action, hindi ka na-intimidate, na parang akala ko medyo mas madali yung role, pero nung nalaman mo na very physical. Ako gusto ko siya kasi para for me, yung challenge nandoon. Tapos parang bagong Kim Domingo kasi. Kasi syempre yung iba nakasanayan na, ang role niyang pa-sweet, sexy, ganyan lang, di ba? So ito, para sa akin, bagong Kim Domingo talaga. Matinding character talaga to. So, masaya ako doon. Kamusta ang first day? Kasi, kumbaga naging pa-suspense ka sa BQ, di ba? Yung lumabas na ka-mask. Sobrang daming naghulaan. Di ba? Kung sino siya. In fact, akala ng iba, si Jessie. Yes, Oo, nabasa ko. Marami, actually marami. Kasi nagkataon na ginawa niya yung contract signing, tapos lumabas yung nataon. teaser. Yes. So sabi nila, may mga nag-message sa akin, uy, congratulations. Ano naman yung, anong nagawa ko? Hindi, congratulations kay Jessie. Buntis siya? Bakit? Buntis na naman si Jessie. Hindi, sa ano ka, bata? Sabi ko, hindi. So anong pakiramdam nung nilabas yung teaser,
tapos yung iba na i-excite nung hinuhulaan nila na ikaw nga yun. Yun nga eh. Sabi ko nga, ano pa lang, mata pa lang yung kita, may mga nakahula na rin talaga. Tuwan-tuwa ako kasi grabe talaga din yung yung kumbaga yung pagpo-promote dun sa character ko. Talagang inano talaga nila ang social media. Build Grabe, up. yes, oo, grabe talaga yung pagpo-promote talaga. So yun, thank you sa ABS. Sa ano sabi ng syempre, para sa akin, for any artist, lalong-lalo ng mga kapuso, hello, Miss Annette, is pag kunwari mag-guest ka sa big show na BQ, ano sabi nila, uy, Kim, congrats, mga ganyan, Yes, ibang yes, mga yes. kasama mong artist. Yes. Oo, nag-congrats sila. Tsaka yung mga mga taga GMA, yan, yung mga bosses, nag-congrats din sa akin. Sabi mo nga na before, may mga nagawa kang pasundot-sundot na action, pero kung ikaw bibigyan ka pa ng dream role, ayan, ikaw na in control sa gagawin mo. Ako ang gusto kong matry, I don't know if you're if you know the movie, the Gone Girl. Yung medyo Ben ano siya. Affleck. Yes, medyo yung parang psycho na girl, Oo. ganon. Yung may split personality, dual personality, mga ganon. Ano pangalan nung girl sa Gone Girl? Actually, nakalimutan ko. Rosamund. Rose the Pike? Yeah. Yung pinaka para sa'yo. Yun, ganong role. Pero ikaw ba, Kim, kahit pa paano kasi, we've seen you before pa. Di ba? Paano ba nagsimula? Kasi alam ko, you're a model din before, Yes. di ba? Bago ka naging artista. So, paano mo nagsimula yung modeling ni Kim Domingo? Actually, may kumontak. Actually, nagaling talaga ako kay Kuya Will. Nag-dancer, money girl ako sa TV5 before. Sa Will Time, Big Time. Seryoso ba Yes. yan? Yung nagbibigay ng 5,000. Yung mga ganon. Before ka naging model. Before naging model. Kasi ako, parang looking back, kasi kaibigan ko si Tito Will, parang sa akin is model ka before, tsaka ka naglumabas kay Tito Will. Nauna muna si Kuya Willie. And then after that, nag-modeling. And then, ayun na, nagkaroon ng offer ang FHM. Oo. And then after that, pumasok si Bubble Gang. So ito Yun, isa na pa talaga yun. yung naging daan para nakapasok ako sa GMA. Ano ang pakiramdam na kumbaga, napagdaanan mo lahat ng yun? Sabi mo nga, you started muna na money girl ka kay Tito Wills. Hello, Tito Wills. Tapos, nag-FHM ka, you were still modeling. Tapos, kasi Bubble Gang is one of the biggest shows ever. Hello, Kuya Bitoy. Hello, Kuya Ogs. Hello, Na dati, Kuya. oo. So, ano ang pakiramdam nung nalaman mo muna na Bubble Gang? Hindi basta-basta gag show Bubble Gang. Sobrang din, syempre first time ko din noon na lalabas sa TV. Sobrang kinakabahan ako nung time na yun. At the same time, sobrang happy din talaga kasi nga alam ko kung gaano kalaki yung Bubble Gang talaga. Parang na, institusyon na yan eh. Parang gano'n na talaga siya eh. So at saka ang daming nag-open na pinto after Bubble Gang. Ang daming nag-open na doors for me. Ano yung unang-una mong yung acting na talaga, yung iyakan na? Do you remember? Actually, movie siya with Tom Rodriguez. Was it easy for you? Na umiyak? Umiyak. Ano kasi ako, medyo emotional kasi akong tao. So, at saka yun, siguro, yung base na rin sa mga pinagdaanan ko nun sa buhay, yun yung mga hugot ko eh, kapag kailangan kong... Na may konting karga. Oo, may karga. Doon ako kumukuha. So, yun naman. Actually, nag-workshop din. Siyempre, may help din talaga ng workshop. Yun, hugot talaga from personal experiences. Kailan mo na-realize yung sabi mo nga, from money girl to model to FHM, Bubble Gang, artista, yung parang nakikilala na ako ng tao as Kim Domingo, the actress. Kailan mo na-realize yun? Actually, nung sa Bubble Gang kasi grabe na rin yung grabe na rin yung naging parang effect sa akin, sa career ko. Tapos yun nga sabi ko nga, ang daming nag-open na doors nung nag-start ako doon. So parang doon ko na feel talaga actually, kasi hanggang ngayon talaga, kapag nakikita ako ng tao sa labas, si Kim yung sa Bubble Gang, yun yung parang tumatak. Nice. Bubble Gang, yung taga Bubble Gang, ganon, laging Bubble Gang talaga. So talagang sabi ko, grabe talaga yung epekto din ng Bubble Gang. Meron akong favorite question para sa lahat naman na i-interview ko mga celebrity or kung ano. Ba't kayo nakabahan? Meron akong favorite. Itong question na to is, so far, ano yung favorite moment mo? Kasi naniniwala ako na tayo as artists, meron gift na binibigay sa atin si Lord na kaya natin magpasaya ng tao. Whether it be an autograph or a picture, kung ano man yung problema ng taong yun sa araw na yun, pag nakita ka niya, makakalimutan niya. Do you have one moment? Kasi ako, for example, pag medyo may edad na lola, syempre may edad na lola, yun na yung mayakap sa akin. Yung ramdam mo na naibsan niya kung ano man yung naiisip niya. Ikaw ba may ganong moment ka? Actually, meron. May mga ganyan. May mga matanda, tapos yung may sakit na bata, dadalaw sa set ng Bubble Gang, tapos gusto kang makita, yung mga ganon. So, very touching. Tapos, nakakaiyak din, syempre, di ba?
tapos malalaman mo rin yung istorya niya, tapos dumayo pa, galing pa ng malayong lugar. So, di ba, nakaka-touch. Para sabi ko, talagang ako po talaga ang pinunta nyo dito. Ang dami naman pong mas malalaking artista, yung gano'n. So, very nakaka-touch talaga. At saka thankful talaga ako. And ang masasabi ko lang, kasi syempre nag-start ako as sexy image, di ba? Yes. Ang natutuwa talaga ako kapag meron nag-idolize sa akin na bata. Na parang hindi nila nakikita yung pa-sexy na Kim. Parang ako yung nakikita nila, parang gano'n. So natutuwa ako, sabi ko, wow naman, meron pala akong fan na bata. Parang gano'n. Hindi, kasi I remember, may nabasa akong interview did before, na kahit pa paano, you put in the effort na medyo lumihis ng konti Yes, sa actually, sexy image. paano Paano mo naisip yun? At saka, kamusta yun? Kung yun yung medyo nakasanayan before, Yes. tapos na you put in that effort na ibahin ng konti. Actually, nagsabi naman talaga din ako nun sa network na sabi ko medyo gusto kong parang mas more into serious acting. So yung may mga projects ako na hindi ko talaga din kinuha yung character kasi nga parang nagawa ko na siya before. Yes. So sabi ko gusto kong matry yung bago naman, yung bagong ako. And then yun, nag-start talaga ako na, yun nga, hindi na nagtanggap ng mga sobrang sexy, ganyan. So ayun, pumayag naman, sinuportahan naman din ako ni GMA doon. Sabi ko, actually, willing pa rin naman akong magpa-sexy. Pero ang gusto ko ngayon, yung parang kakaiba na talaga na Kim Domingo. Hindi siya yung parang, yan na naman, sexy lang naman ang ano yun yan eh. Basta yun lang yung ino-offer mo. Oo, parang eto, like this one, ang iba kasi dito sa BQ, sabihin na natin, si Madonna ay may pagka-sexy, pero yung character talagang kakaiba eh. Alam mo yun, talagang maangas. Tsaka hindi nakadepende yung karakter niya sa pagiging sexy. Yes, oo. Talagang may ano siya, may talent siya, talagang ano siya dito, assassin. So alam mo yung ganon, may kakaiba talaga. Bukod sa BQ, ang kasama mo na dyan, si Brother Coco, sino pa ang gusto mong makatrabaho sa industriya? Sino yung gusto mong masampal ka niya, mga senior star? Di ba ganun yun? Diba? Kasi meron kasi nangangarap na masampal ni Tita Maria, ng mommy Ayun ko. na nga, sasabihin ko na nga sana, si Tita Maricel. Oo, mga ganyan. Oo, mga ganyan. Gusto ko kahit alam kong masakit daw talaga, pero gusto ko ma-experience. Anong isang bagay na you've lived a good chunk of your life sa harap ng camera in public na hindi namin alam tungkol sa iyo na pwede mong i-share? Sabi mo nga kasi kanina, ikaw emotional kang tao. I don't think anyone knows that right away, di ba? So ano pa yung ibang mga bagay tungkol sa iyo na Okay. Actually kasi kapag ito sa ano lang, kapag may lahi, alam mo, pag parang half-half. Half-French. Yes, o parang ang tingin nila parang sosyal, mataray, hindi kayang makisabay. Halubilo, Yes. makikulit. Kabaliktaran yun. Kasi nga parang ako talaga, nanggaling talaga ako sa, mahirap talaga ang family namin before. Tapos, kumbaga lumaki talaga ako sa hirap, lola's girls. hindi sa pagdadrama, hindi kita pinapayak or anything. When you say na very challenged ang buhay mo Yes, before. before. Gaano ka-challenging yun dati? Curious ako. Mahirap talaga. Alam mo yung parang naranasan ko yung papasok ako, walang baon, walang kain, mga ganon. Tapos, nahinto rin ako sa pag-aaral. That's why hindi ko rin natapos yung pag-aaral ko because financial problems. Hanggang sa ako yung talaga naging breadwinner ng family. So, ayun, sanay ako talaga sa hirap. Kahit saan mo ko ilagay, wala akong arte. Balita ko, sobrang fangirl ka rin daw. Ay, parang, Sino yun? Sino yung pinaka-favorite mo? Cha Unu. Paano ba yung pronunciation? Cha Unu. Cha Unu. Yeah, oo. Cha Unu. Yeah. Cha Udus. Cha Utris. Okay. So parang may ginawa ka daw dating talagang sobra bilang fangirl. Kwento nga kay Cha Unu. Oo, yung nagpadala ako ng coffee truck, parang food truck. Nagpadala talaga ako. Buti na lang, meron akong connection para Tapos tinanong niya ako, gusto mo ba? Pero ipipila to walang kasiguraduhan. So parang, kasi nga, depende nga sa niya sa team niya kumbaga, gano'n. Yun, nagulat ako na isa ako sa mga nakapasok. Ang dami kasi nag-a-apply talaga doon. As in, yung mga ibang fangirl din. So, nagulat ako. Tapos nagulat ako nung nakita ko nasa nasa Twitter, nasa social media na. Andun yung pangalan ko, tapos nag-post siya ng ganyan. Parang thank you, ganyan-ganyan. So, sobrang saya. Kung sakasakali man magkakaharap kayo, kinilig agad. Uy, tanong lang to. Tanong mo eh. Na-imagine ko na kagad. Ano ba yan? Kung sakasakali man, magkakaharap kayo ni Cha Unu, tama ba? Ni Cha Unu. Bibigyan ka lang ng siguro mga 2 or 3 sentences para magsabi sa kanya ng kahit ano. Ano yung sasabihin mo sa kanya? 2 or 3 sentences? Ako talaga, thank you lang sa inspirasyon. Kasi talagang ko din talaga siya, naging inspirasyon ko talaga siya. Alam mo yung talagang isa siya sa mga nagpapasaya din talaga sa buhay ko. Nanonood ako ng
mga K-drama niya, mga series, lahat talaga, as in support talaga, until now. Siya, Uno. Ito, si Kim kasi kahit matagal ko na nakita on social media, first time din tayo nagkaroon ng time, no? Puta talaga tayo makakakilala. Pagka ganito ba? Wow! Wow! Yung pagkakatao mo, parang niyurakan mo yung pagkatao Walang ko. ibig sabihin nyo, natawa lang. Ano walang ibig sabihin? Nasaktan ako, walang ibig sabihin. Sorry naman, nung gumanon kasi. Kung sa kagapuhan lang, siyempre may K-drama, Oo. may ganyan. Kung kunwari, pag pinagganon kami, You mean pag pinaghiwalay o pag pinagtabi? partida, di pa ako nagsisiba. Kung titingnan mo kung sino ang mas may dating, mas ano ba sabihin? Mas gwapo. Mas gwapo. Eh kung pagtatabihin kayo, sayo ako. Mas ikaw. Sinungaling. Ramdam ko Alam mo, agad na showbiz sinungaling. Aram mo agad na sinungaling ka. Okay. Showbiz na showbiz, di ba? Oh. Hindi, ako, it's refreshing kasi nga sabi ko for the longest time, iisang mundong naiikutan din natin Yes, dati. It's my yes. first time na nakilala ka. Ano gusto mong sabihin sa lahat ng mga sumuporta sa iyo, even before ka maging part ng BQ, and up to Yes. now, na mas dumami pa dahil sa oh. BQ. Ayun, syempre una sa lahat talagang sobrang pasasalamat talaga. Lalo na yung mga taong mula noon na hanggang ngayon nagsusuporta pa rin sa akin. So sana, ayan, huwag kayong magsawa na suportahan ako. At marami pa kayong aabangan kay Kim Domingo. Lalo na sa Batang Quiapo, yan, si Madonna, marami pa kayong aabangan. At ang pinakamaganda, ngayon pa lang siguro, ano ang ending ng kwento ni Madonna? You mean, hindi pwede! Dapat manood. Abangan dapat ng mga viewers. Kim, nice to meet you. Thank you very so much. Thank much. you for Thank being you here so sa Luis much. Lezes. I'm happy for you. Di ba kasi parang nararamdaman ko yung saya mo sa Yes. lahat ng magagandang nangyayari Nangyayari sa'yo. talaga. From GMA to BQ. At mali mo, GMA ulit. Mali mo, tuloy pa rin as a kapamilya. God bless you and Thank you. congratulations. God bless. Listeners, thank you very much. God bless you all. Like, share, subscribe. Ang saya niyang kausap. Bye, guys.